Kapamilya, mukhang uulanin ang Semana Santa weekend ng marami sa atin. Inaasahan kasing tatama ang bagyong Chideng sa Sabado de Gloria. Alamin na natin kung saan tatama ang bagyo mula kay Bettina Magsaysay na nasa Pag-asa Forecasting Center. Bettina? Julius, patuloy nga ang paglapit ng bagyo dito sa bansa pero nananatili pa rin ito sa labas ng Philippine Area of Responsibility. As of now, napanatili niya ang kanyang lakas ng 190 kilometers per hour na may pabugsong umaabot sa 225 kilometers per hour. Huling namataan ang bagyo sa layong 1,100 kilometers silangan ng Giwan Eastern Samar. Julius, tumatakbo pa rin itong bagyo sa bilis na 20 kilometers per hour pa west-northwest. Base sa mga datos ng Pag-asa, posibleng maglandfall ang bagyo sa Aurora, Quezon or sa Isabela area. Medyo malawak ito, Julius, no? Pero kung sakaling tumama ito sa Aurora, dadaan ito sa Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Tarlac, Pangasinan at lalabas naman yan sa La Union sa Lunes. Kapag tumama naman ang bagyo sa Quezon, mahahagip ang Metro Manila kung saan makakaranas tayo ng mga pag-ulan. In the next 24 hours, Julius, posibleng magtaas ng storm signals ang Pag-asa, mas lalo na pagpasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility ng bagyo mamayang gabi o bukas yan ng umaga. Malaki rin ang posibilidad ng storm surge sa silangang baybayin ng Samar, Bicol Region at Aurora, Quezon area kung saan pwedeng umabot sa 4 meters ang taas ng alon. Ang Bicol Region kasama ang natitirang bahagi ng eastern section ng Luzon at Visayas ang unang makakaranas ng pag-ulan galing sa bagyo. Maaabutan naman ng pag-ulan ang Metro Manila pagdating ng weekend dahil sa lawak ng bagyong Maysak. At yan muna ang latest mula dito, Julius. Maya-maya lamang ay makakakuha tayo ng panibagong update sa Pag-asa. Pero sa ngayon kasi pinaplot nila yung current location ng storm na ito at inaasahan natin na posible kasing humina itong bagyong ito. At yan muna ang latest mula dito sa weather forecasting. Balik sa'yo. Bettina, mararamdaman na ba sa bansa natin ngayong Holy Thursday and Good Friday itong mga pag-ulan at hangin? Actually, Julius, towards the end of the week pa yan, no? So by Friday, makakaranas na yung Bicol Region at yung eastern sections ng Visayas ng mga pag-ulan galing sa bagyo na to. Pero stormy weather ang aasahan ng ating mga kapamilya sa northern at central Luzon pagdating yan ng Sabado at Linggo. Mas mahina na raw ba, Bettina, yung bagyo habang ito ay papalapit na sa Pilipinas? Yes, Julius, no, yun yung nakikita ngayon ng Pag-asa, kaya hindi na sila makapaglabas agad-agad ng kanilang bulletin kasi may nakikita silang senyales na humihina itong bagyo na ito at dalawa yung nakikita nilang rason. Yung isa nga doon yung tinatawag nila na wind shear at yung pangalawa naman ay yung kakulungan sa kainitan ng sea surface temperature na siya naman dapat nagbibigay ng lakas dito sa bagyo. At dahil mga yon, posibleng mas humina pa itong bagyong ito habang papalapit ng bansa. Pero Julius, maiulit ko lang, no, ilang beses na rin to sinasabi ng Pag-asa na hindi porke humina yung bagyo, dapat na mag-relax tayo kasi posibleng nasa typhoon category pa rin yan. Ano yung binabanggit ng Pag-asa na mamayang gabi raw o kaya bukas ng early morning ay mararamdaman na itong bagyong ito? Actually, Julius, ang sinasabi nila yung mamayang gabi at yung bukas ng umaga, yung pagpasok na to sa Philippine Area of Responsibility. Pag nakapasok na to sa PAR, mas makakakaroon tayo ng mas detalyadong information tungkol dito sa typhoon na to as to kung anong area siya tatahak, kung anong area yung magla-landfall, kung anong area yung talagang makaka-feel nung brunt ng pag-ulan ng magdala na tong bagyong ito. Alright. Maraming salamat, Bettina Magsaysay.